Sound check. Ayun, so bago po tayo mag-proceed, yung mga nasa likod po, usad na kayo dito sa harap. Tapos batiin nyo naman yung katabi nyo na yan. Sige, apiran nyo, i-greet sa'yo, good morning. Sige po, batiin nyo. Parang magkakagalit na kayo kagad. Parang Yan, so, good morning po sa bawat isa. Kamusta po ba yung nyo, yung linggo? Kamusta po ba yung araw ng mga puso? May nakapag-post po ba yung mga nakatanggap ng flowers and chocolates? May ba? May mga bagong ba? May bagong gamit ba yan? Bagong ngiti? O masaya ba yan? Inspired? Pag wala po kayong na-receive, hingin na lang po kayo sa katabi nyo. Ay, wala daw. Sabi ko, wala daw. Kaya mamaya po, bibigyan natin yan. Ayan, so, nung 14 Friday So, nung araw ng mga puso. So, pagka mga ganung pagkakataon, grabe rin po yung yung mga nangyayari. Kasi nandito ako nung bandang alas 7. Actually, ako nung bandang alas 10, tapos bumalik ako rito ng church. Tapos 7 ako umalis. Pag alis ko, traffic dito. Hanggang doon sa Tikay. Tapos sumakay ako ng jeep, diyan, 7:30. Alam niyo kung ano oras ako nauwi ng Tikay? Isang barangay lang yun 30 minutes. Parang ako bumiyahin parang bumiyahin ng crossing. Ganun po ka-traffic nung doon sa may Tikay. Sa may yung mga food, mga kainan doon. Tapos yung mga gilid ng kalsada, may mga kotse. Sabi ko, grabe ka ako yung nagagawa ng pag-ibig. Tama yung katabi mo na yan. Sabi mo, sige, tanong mo. Sabi, grabe yung nagagawa ng pag-ibig. Umiibig ba yan o umiigib ba? Sila lang daw yun. Sabi ng iba, sila lang daw. Well, actually, since love month naman, so hindi naman tayo lalayo sa topic natin. So doon pa rin tayo sa pag-ibig. So may kita natin yung passage natin sa 1 John chapter 3, verse 1 to 3. So kung nandiyan na po kayo, samahan niyo ako sa 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Pero may nilagay naman ako sa screen para lang sa mga baguhan. Pero sa mga matatagal na, maganda po, buklatin po natin yung ating mga Bible. So sabi sa 1 Juan chapter 3, verse 1 to 3, sabi dito, basahin ko na, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat may kita natin kung sino talaga siya. And verse 3, sabi rito, kaya't ang sino mang may gantong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat Lord sa mga narinig po namin na tugtugan, awitan o Diyos, at sa iyo po namin ito binabalik, Panginoon, lahat po ng papuri, pasalamat at kalawalhatian o Diyos. At Lord, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, buksan niyo po yung aming mga puso at isipan. Dalangin namin, Lord, na maintindihan namin, ma-realize namin, Panginoon, maramdaman, Panginoon, ng bawat isa kung gaano po kadakila yung pag-ibig niyo po sa amin, o Diyos. At dalangin po namin, Lord, na patuloy kumilos ka po, mangusap ka, Panginoon, through your word, at gamitin niyo lamang po ako, o Diyos, bilang inyong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, patuloy ka namin pinupurit na salamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so, binigyan natin ito ng title na, simple lang, A Love Like No Other. Ayan, di ba? Parang pag-ibig na wala nga, katulad. Minsan, sabi nila, pagkausapang pag-ibig daw, buhay na buhay yung mga tao, yung mga Pilipino. Tama yung katabi mo nga yun, kung buhay na buhay ba yun, pagka about love life. Di ba? Sino crush mo? Di ba? Ano ginawa mo nung Valentine's? Diba? May natanggap ka bang flowers? O nagbigay ka ba ng flowers? Sino yung binigyan mo ng flowers? Diba? Ganun meron pa long letter. May sulat pa. Aking iniibig. Diba? Masyado palang malalim yun. Hindi, kumbaga, usapang pag-ibig kasi, lagi natin to, laging parang buhay na buhay tayo. Pero titingnan natin, ang Bible, hindi naman din nalalayo doon. Actually, isa nga sa
attributes ng Diyos or katangian ng Diyos, siya ay pag-ibig. Diba? Kumbaga, lagi natin naririnig yan. Ang Diyos ay pag-ibig. And sa 1 John, tinapik ni John dito is yung actually sumulat nito si Apostle John, o mas kilala nga sa tawag na John the Beloved. Bakit? Kasi usually nung mga letter niya, ang isa sa pinaka-tema about love. Pag binasa niyo yung John, isa rin yun sa yung lagi natin kino-quote, John 3:16, diba? For God so loved the world that He gave His only Son. Kumbaga sabi doon, kaya yung tatawag ng iba, heart of the Bible daw yun eh. Pagdating naman dito sa 1 John, although ang topic ni John dito is about fellowship or pakikipag-isa natin, hina-highlight niya pa rin yung pagdating sa pag-ibig. Diba dito pa kayo lagi natin kino-quote, 1 John chapter 4 verse 19, ano yun? We love because He first loved us. Kumbaga, lagi natin nakikita yun. Pag tingnan nyo rito sa John, lagi kayong makakita ng mga words patungkol sa pag-ibig, sa love, sa pagmamahal. And dito, dinidiin ni John, sabi niya, kung tayo yung mga anak ng Diyos talaga, kilala natin ang Diyos. And meron tayong fellowship sa Kanya. And sabi pa rito, may ilang passage ito sinasabi, kung talagang iniibig natin ang Diyos, minamahal natin yung ating kapwa, yung ating kapatid. Tinang mo yan, katabi mo na yan. Sige, tinan mo, mahal mo ba yan? Bati ba kayo niyan o ano? Or okay na mo, baka magkaaway kayo, magkagalit kayo. No? Sa mga mag-asawa po, baka bago kayo pumunta rito, nag-away pa kayo sa bahay. No? Pero wag naman sana. Pero part yun. Pero kung may nagkasama-amal, magpatawaran na kayo. Kumbaga yun yung sinasabi ni Jen eh. And mamaya, i-highlight natin, pagdidiin na natin yun. Sabi, yung 1 John daw, yung buong 1 John, para daw itong love letter. Love letter ng Love letter ng Diyos para sa kanyang mga anak. So, kumbaga kasi dito niya madalas marinig yung little children, mga anak, mga minamahal, mga kapatid. So, kumbaga lagi siya pinagdidiinan na ang Diyos ang ating Ama, tapos tayo yung kanyang mga anak. Para sa mga mananampalataya, sa lahat ng tumanggap at kumilala kay Kristo. And sabi rito, yung kasalanan daw ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, ng isang tunay na tumanggap sa Panginoon, tinuturing yun parang nagkaroon, tinuturing yun na nakagawa ka ng mali sa iyong mga magulang. So mga di ba, parang yung sa mga magulang po, pag nagkamali anak nyo, di ba ano pa ginagawa natin? Minsan pinapalo, kinokorek, pinagsasabihan. Ganun daw po yung pagtrato dito sa letter na to, na yung kasalanan ng isang believer, para siyang offense dun sa tatay niya. And dito natin makikita yun. And yung problem na yun, saan dinidil? Sa family. Kasi kung titingnan natin, diba, ang Diyos ang ating Ama, at tayo? Di ba mga magkakapatid sa pananampalataya? Kaya kapag binasa niyo ang Bible, lagi sinasabi, brother and sisters, magkapatid, di ba, magkapatiran. Actually, hindi ko minsan ginagamit yung kapatiran eh. Kasi minsan pangit yung term, di ba? Kapatiran, yung root word patid. O kaya daw sa church nagkakatisuran kasi magkakapatiran daw. So, joke yun, huwag nyo na lang itindihin. Pero kasi kung makikita natin, kaya tayo bilang mga pamilya, bilang mga anak ng Diyos, tayo yung magkakapatid sa Panginoon. And yun yung context ng church, yun yung community natin. And sabi rito ni John, ito ay tinitreat tayo ng Diyos bilang pamilya niya, bilang mga anak niya. And paulit-ulit to dito sa chapter 3. Now, pinakauna, balikan natin yung verse natin sa verse 1. Sabi rito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, ng Diyos. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. So kaya po pinakauna, God's love lavishes on us. Yan, sabi nyo nga, lavish. Kumbaga, sa NIV version kasi, maganda yung translation nyo eh. Ang sabi sa NIV, how great is the love the Father has lavished on us. Sa ibang translation, bestowed. Sa iba naman, given. So kumbaga, pag tinignan niyo po yung word na lavish, ang ibig sabihin daw po ng dictionary, sabi ng lavish, extravagant or expending or giving more than what is necessary. So kumbaga sa Tagalog kasi tingnan niyo kung gaano kadakila. Sa ibang version kasi, show, pinakita, pinadama, bestowed, binigay, or lavish, ipinaramdam sa atin. Kumbaga ganun daw kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinaramdam niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. And nga rito,
kung titingnan niyo po sa 1 John chapter 1 verse 12, di ba sabi ron, ang sino mang tumanggap at nanampalataya kay Kristo, itinuring ng mga anak ng Diyos. And kaya nga napakaganda ng word na lavish eh. May Tagalog version yan eh. Parehas lang din, lavish. Pero pag gagamitin yan, medyo konyo ka. Grabe yung pagmamahal, lavish. Kung makikita kasi natin na ganito yung pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Sobra-sobra, higit pa doon sa kailangan natin. Ngayon, ang tanong ko rito, paano kayo magmahal? Diba? Kasi, minsan diba, pag nagmamahal tayo, sobra-sobra din eh. Tanong nga sa akin ng isang kapatiran kahapon, sabi niya, grabe yung Hearts Day, yung pagmamahal, diba? Pag sumakay ka ng jeep, makakita ka, may mga dala-dalang flowers. Parang wala ata ako nakitang walang dalang bulaklak nung araw na yun. Ano? O may mga dala-dala, may kasama yung girlfriend, yung boyfriend, tapos yung mga kasama yung mga dalang chocolate. Kumbaga, to the point na nag-traffic dito. Actually, alas 10 pa lang yun. Alas 10 pa lang. Punuan na halos yung mga kainan. Tapos yung mga sasakyan. Sunod-sunod na yung traffic. Grabe yung traffic ng araw na yun. Sabi, grabe yung nagagawa ng pag-ibig. Ano? Ngayon, tanong ko po sa inyo, paano kayo magmahal? Diba, grabe din ba yung nagagawa ng pagmamahal sa atin? Diba? Nagagawa mo maghintay doon sa kainan. Kumbaga ganun eh. Ganun yung ano eh. Pero dito, may kita kasi natin, yung pag-ibig ng Diyos, higit pa doon. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, ano sabi doon? Ano ba yung kalagayan natin bago tayo makakilala kay Lord? Para makita natin, di ba tinuturing tayo ng Diyos na kanyang kaaway. Tinuturing tayo ng Diyos na hindi tayo anak ng Diyos nung una eh. Anak tayo ng kaaway, anak tayo ng Diablo, anak tayo ni Satanas. Yun yung description dito sa chapter 3. And totoo yun kasi bakit? Lahat ng nasa sanlibutan, under nakapangyarihan ni Satan. May topic natin, babanggitin natin yan. Pero dito, ano ba tayo bago tayo makakilala sa Panginoon? Hindi ba sabi ron, kaaway tayo ng Diyos? Rebelde tayo sa Diyos? Ayaw natin kay Lord. And sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ano sabi rito? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo noong tayo'y makasalanan pa. O nakikita niyo, di ba? Kailan daw namatay si Kristo? Nung panahon na tayo makasalanan pa. Wala pa tayong nagagawang maganda, hindi ka pa mabait, hindi ka pa tumitino. Actually, minsan nga hanggang ngayon, tapigin mo yung katabi mo na yun, mabait ka na ba? Sige, tapigin mo. Sige, mabait ka na ba? O ano? Di ba, minsan, hanggang ngayon, minsan, di ba, matigas pa rin yung ulo natin. Pero sabi rito, pinatunayan, pinakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo noong tayo'y makasalanan pa. At sabi sa 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. And sabi nga ron, lahat ng hindi nakakilala sa ating Panginoong Isus, lahat ng hindi tumanggap sa Kanya, ano yung deserve nila? Yung galit at poot ng Diyos. Kasi lahat ng kasalanan natin, meron yung bayad, meron yung katumbas, meron yung kabayaran. And kung hindi tayo nakakilala kay Lord, kung hindi tayo niligtas ng ating Panginoon, ang karapat dapat para sa atin, yung galit at poot ng Diyos. Pero dito, pinakita yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Paano? Nung namatay siya sa krus para sa atin. Kaya ngayon, dugo ng ating Panginoong Isus yung naglilinis ng ating mga kasalanan. At sabi doon sa 10, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So may kita natin, di ba? Ano ba yung kalagayan natin dati? Malinaw na sinasabi ng Bible. Actually dito kasi, ginamit yung word na kaibigan. Sa English, reconciliation. Ibig sabihin nun, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, tayo na dating kaaway ng Diyos, ipinagkasundo sa Kanya. Kaya ang tawag din sa atin, di ba, mga kaibigan ng Diyos. At bukod sa mga kaibigan ng Diyos, tayo ay mga anak din ng Diyos. And may kita natin yun dito na inulit-ulit ni John sa chapter 3 na tayo ay mga kaibigan ng Diyos. And gusto ko pong maintindihan nyo na before pa tayo makakilala kay Lord, ganito na kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kailan ba namatay si Kristo? Di ba 2,000 years ago sa timeline, sa history, 2,000 years ago, matagal na. So 2,000 years ago ba, pinanganak ka na? 2,000 years ago ba, buhay na tayo? Para ano? Para sabihin natin na hindi, namatay si Kristo kung kailan ako hindi. Kumbaga namatay si Kristo nung panahon na hindi pa natin siya kilala, nung panahon na puno pa tayo ng kasalanan, nung panahon na ang iniibig pa natin ay yung mga bagay na pangmakasanlibutan na. And dito natin makikita kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And makikita natin, di ba dito, sinabi nga, ganun kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Kaya di ba yung word na lavish eh. Sabihin niyo nga po, lavish.
Wag lang medyo konyo, ha? Kumbaga, kadakila, ganun ka-great yung love ng Lord sa atin. And gusto ko pong maintindihan nyo na yung pag-ibig na yun ay ibinigay sa atin ng Diyos. Now, pag tinuloy natin itong verse 1, sabi rito, tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kilala ang Diyos. And isa yun sa reality ng pagiging Kristiyano. Kapag sumunod ka kay Lord, kapag nakakilala ka kay Lord, hindi talaga madali. Minsan, hindi ka sikat, hindi ka kilala, minsan hindi ka famous. Parang nobody. And totoo yun. Kasi bakit? Kasi even nga si Lord hindi kinalala ng mundo na ito. Pag binasa niyo yung John chapter 17, yung prayer ng Lord, ng ating Panginoong Hesus sa mga disciples during that time, sabi niya, uuwi na siya sa Diyos, uuwi na siya sa langit kasi alam niyo mamamatay na siya. And pinag-pray niya yung mga disciples. And yun din yung prayer ng Lord sa ating mga alagad niya sa panahon natin ngayon, na hindi tayo kilala ng mundo. And doon tayo inaalis ng Panginoon. Kaya di ba minsan, pag ang isang Kristiyano nakakilala sa Panginoon, ano yung next nun? Di ba nawawala na yung mga bisyo, nawawala na yung mga masasamang gawain natin. May mga nababago na sa buhay natin, hindi na tayo katulad nung dati. And may kita natin yun lagi sa Bible. Kaya nga di ba minsan pagka naging Kristiyano ka, parang ang bigat nung dating saan, dahil na yung mga nasa old generation po, yung mga dating mga nakakilala sa Lord. Minsan nakakarinig ako ng kwento, talaga daw inuusig sila eh. Pagka born again ka during that time, parang ikaw yung kawawang-kawawa. Kasi bakit? Kasi hindi ka tanggap ng Pilipinas. Parang hindi ka tanggap ng society. Kasi bakit? Kasi parang iba yung paniniwala mo. Lalo na sa bansa po natin, karamihan Roman Catholic. Minsan makakarinig kayo ng mga kwento na nung nakakilala sila kay Lord, pinagtabuyan na sila. Lalo na doon sa mga bansa na hindi talaga open sa Word of God sa Bible. Pag nakakilala ka, talagang tinatakwil ka. Minsan may kwento nga ako narinig, yung mga sa Muslim, sa mga Islam. Pagka nakakilala sila, alam niyo kung ano ginagawa? Especially yung pag-extreme, yung family na pinanggalingan mo, pinapalayas ka. Di ka nakinikilala bilang anak. Kumbaga, wala kaming anak na tumalikod. Kumbaga, ganun ka grabe or ganun yung pagiging isang Kristiyano. Especially pag sumunod tayo kay Lord, kapag kinilala talaga natin siya. And hindi siya madali eh. Pero may kita natin kasi bakit? Kasi yun yung nangyari sa ating Panginoong Hesus eh. Kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Hesus, ganun din yung mangyayari sa atin. Kaya pag sinusunod natin ang ating Panginoong Hesus, sinusunod natin ang Diyos, hindi talaga tayo magiging sikat sa mundo. And reality yun. And may kita natin. Pero dito, may pangako ang ating Panginoong Hesus. Diba? Sabi niya sa John chapter 16, verse 33, diba? I have overcome the world. So kaya sabi doon, huwag na tayong matakot, huwag ka ng panghinaan ng loob, huwag ka ng mahirap. Kasi bakit? Kasi kung si Lord, si Jesus, napagtagumpayan niya yung mundo, mapagtatagumpayan din natin to. Yun nga lang, hindi talaga ganun kadali. Meron pa ako isang word na gustong-gusto ko pagdating sa Bible, yung sojourners. Hindi ko na nailagay dyan. Yung sojourners, or tayo doon ay parang traveler. Sabi ng Bible, sabi ng Hebrews, tayo ay mga sojourners, tayo may mga manlalakbay lang. Hindi talaga tayo tagalupa. Saan daw yung yung tirahan natin? Sa langit. Kaya lahat ng nakakilala kay Kristo, lahat ng nakakilala sa Diyos, citizen of heaven. Hindi tayo taga-mundo. Hindi na tayo, kaya yung mga bagay na pang-mundo, iniiwanan na natin, nililive na natin. Although yes, minsan nakakalungkot, yes, minsan masakit, pero part siya eh. Kasi gusto ng Diyos, nais ng Diyos na makita natin gaano pa kadakila yung pag-ibig niya sa atin. Na yung mga bagay na pinapangarap natin, hindi naman natin dito agad ma-achieve lahat eh. Sa langit po eh. Di ba, pag binalikan niyo Hebrews chapter 11, ano sinasabi doon? Even si Moses, si Abraham, natanggap ba nila yung mga pangarap nila, yung mga desire nila nung time na yun? Hindi eh. Tanging pananampalataya lang. Pero, naging way sila ng Diyos para kasi sa kanila galing yung Israel. Sa kanila galing si Jesus. Kumbaga, naging way sila para yung blessing umabot hanggang sa atin. And kumbaga gusto kong maintindihan nyo, na kung meron mang isang bagay na pinakamahalaga sa atin ngayon, yun yung maintindihan at maranasan natin, ano ba talaga yung pag-ibig ng Lord? Ano ba talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin? O baka isip lang natin, kasi kailangan ko umattend ng church para kailangan present ako. Pag hindi ako umattend, baka hanapin nila ako, baka sabihin tumalikod na ako. Or kailangan ko lang mag-reserve kasi requirements.
Hindi eh. Gusto ko pong maintindihan nyo na kaya tayo nagmamahal, sabi ng 1 John 4:19, kasi minahal tayo ng Diyos nung una. And yung pag-ibig na yon, hindi sarili lang natin. Kumbaga, binigay sa atin ng Diyos, and nag-overflow lang sa atin. And kaya dito, gusto ko pong makita nyo, una sa lahat, gaano ba kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Binigay niya ang ating Panginoong Hesus para ano? Para po sa atin. And ngayon, ano yung response natin sa pag-ibig na to? Okay, sige, ano lang ba? Head knowledge lang ba? Sige, alam ko na yan. Mahal naman talaga ako ng Diyos eh. Alam ko na yan, pagka Feb, ang laging topic about pag-ibig ng Diyos. Hindi eh. Kung talagang naiintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, talagang nakikilala natin yung pag-ibig ng Diyos, meron tayong response. Halimbawa, ikaw, nagmahal ka. Ano ba sabi mo? Hi, I love you. Tapos sabi mo, thank you. Ganun lang ba? Di ba, pag gusto mo rin yung tao, anong gagawin mo? Mag-effort ka rin. Di ba, kaya nga minsan, di ba, yung mga lalaki nanliligaw. Ba't kayo nanliligaw? Di ba, para sagutin ng mga nililigawan nyo. O pag gusto nyo ba, pagkat sila, mahal kita, salamat sa iyong pagmamahal. Di ba, parang ano yun eh, parang, ang joke time nun thank you sa pagmamahal. Di ba, parang, syempre, kahit pa paano, gusto naman natin ma-reciprocate yung pag-ibig na ibinibigay natin. Tama O ayaw nyo, parang ayaw nyo ata, And ganoon din, ano yung response natin sa pag-ibig ng Diyos? Ano yung response mo? Ngayong alam mo, nararamdaman mo, nakita mo, narinig mo yung pag-ibig ng Diyos. Pero sinasabi ng Bible, sa point 2, yung pag-ibig ng Diyos, yung nagbabago sa atin. God's love changes us. Pag binalikan natin tong passage natin, sa verse 2, sabi rito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Actually, pag tingnan nyo kasi itong passage na itong verse 2, tumutukoy ito dun sa rapture. So, familiar ba kayo sa rapture? So, para sa mga matatagal na, alam ko sana alam nyo na to. Baka hindi nyo pa to alam. Tuturuan namin kayo. Gusto nyo ba mag-1-on-1 tayo about rapture? Pero mahalaga yun kasi tumutukoy ito doon sa rapture. Na pagbalik ng ating Panginoong Hesus, lahat tayo babaguhin. Lahat tayo kukunin. And ito yung sinasabi ni John dito. Tayo yung mga anak na ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag kung ano yung magiging kalagayan natin. Pero alam natin na ligtas tayo, alam natin na nababaguhin tayo ng Diyos, alam natin na muli siyang babalik. At pagbalik niya, ang sabi ron, magiging katulad niya tayo. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, mahalaga rin na maintindihan nyo na kailan tayo magbabago. Kailan tayo mag-response sa pag-ibig ng Diyos? Hindi, sige, antayin ko na si Lord bumalik, tsaka na lang ako magbabago. Hindi ganun. Di ba? Kumbaga, kailangan ba pagka dumating na si Lord, pag nalaman mo, palibawa, sabi natin, bukas babalik si Lord, kailangan magbabago. Sige, mamaya na ako magbabago. Ganun ba yun? Hindi eh. Kung talagang naiintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, magagawa natin yun. Alam niyo kung bakit? Pag tingnan niyo yung context ng passage natin sa verse hanggang 10, hanggang verse 4 muna, verse 4 to 7, binanggit dito Sabi ng verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. So nabanggit ko kanina dun sa verse point 1. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ulitin ko po ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakakilala man sa kanya. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo, ng kaaway. Gusto ko pong maintindihan nyo na kung tayo talagang nakakilala na sa Lord at gusto natin mag-response doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ano yung response na yun? Pagbabago ng buhay. Matik yun, hindi kailangan pilitin na. Lalo kasi Pastor Robin lagi yung sinasabi, hindi mo kailangan pilitin magbago. Kasi bakit? Kasi mapapakanta ka lang. Alam niyo kung ano yung kanta nyo? Pagka ganun, gusto ko magbago pero hindi ko magawa. Kasi bakit? Kasi hindi talaga natin kaya magbago sa sarili natin Kaya nga yung the best na way para mag-response sa pag-ibig ng Diyos, yung may pagbabago sa buhay natin. And sabi rito,
ng 1 John chapter 5 verse 2 to 4, sabi rito, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ano yung effect nito? Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sabi dun sa next verse, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Ang sabi dun naka-highlight na verse, basahin nga po natin, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. And may kita natin dito sinabi rin, hindi naman mahirap sundin ang utos ng Diyos eh. Actually, sinamaris na nga ni Lord to sa dalawa eh. Ano sabi niya doon? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. And mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And sabi doon sa verse 4, ang sabi ng verse 4, sapagkat napagtagumpayanan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikita niyo po na paano natin mamahalin ang Diyos? Madali lang naman eh. Mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Madali siyang pakinggan, pero mahirap siyang gawin. Alam niyo po kung bakit? Kasi may kaaway tayo, may kalaban tayo. Tignan mo yung katabi mo na yan. Mukha bang kaaway yan? O baka may ibang kaaway yan. Di ba? Hindi, meron tayong kalaban. And meron tayong kaaway. Yung kaaway natin, 3 S. Sabi niyo nga 3 S. Yung S na yon, si Satanas, si sanlibutan, at sino? Si sarili. And then yung kalaban natin, pero sabi kasi nung verse 4, napagtagumpayan na natin yung sanlibutan. Eh sino ba si Satanas? Kasi kanina pa ito nababanggit sa passage natin eh. Si Satanas, actually, pag binalikan niyo yung Bible sa Genesis chapter 1, marami siya kasi title eh. Actually, even yung Satan, title lang ni Satanas yun. Eh sabi nga ng mga Bible scholar, possible, dati siyang anghel na nagrebelde sa Diyos. Kaya lahat ng mga tao, gusto niya magrebelde din sa Diyos. Kasi bakit? Para may makasama siya pag pinarusahan siya. And may kita natin sa Satanas, ano pa ba yung title niya? Siya ay accuser. Sa mga mananampalataya, ina-accuse niya yung mga mananampalataya dun sa mga kasalanan na nagawa mo noon. Siya ay deceiver, mandaraya. Dinadaya niya lahat ng mga tao para para sumunod sa kanya. Ano pa? Doon sa Garden of Eden, di ba naalala niya yung kwento sa Garden of Eden, yung ahas na tumukso kina Adan tsaka kina Eva? Si Satan din yun. And sa Revelation, ano siya? Siya ay dragon na kalaban ng Diyos. And pagdating ng huling panahon, tatalunin din siya ng Diyos. And actually, sabi nga ng pahayag sa Revelation, paano daw magtatagumpay ang mga mananampalataya kay Satan? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So kung makikita nyo, although yes, kalaban natin si Satan, hindi naman tayo mananalo sa kanya. Pwede ka ba makipagsuntukan sa kanya? Pwede ka ba makipagbabag sa kanya? Eh di ba si Satan, spirit? Paano kakalabanan yung spirit? Hindi naman natin kayang labanan yun. Hindi nga siya nakikita. Pero paano natin siya napagtatagumpayan? Paano natin siya napaglalabanan? Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. E doon tayo magtatagumpay. Nung namatay si Kristo sa krus, lahat ng kasalanan, lahat ng sumpa, ipinako na. Yung kamatayan, talo na. So ano pa yung bagay na makakatalo sa atin? Diba? Kahit si Satan, hindi tayo kayang talunin ni Satan. Tinan mo yung katabi mo na yan. Hindi yan si Satan. Huwag mong tinan ng masama. ngitian mo. Sabi ng Bible, mahalin natin yung bawat isa. Baka tinitin mo ng masama yan eh. And sa ganung paraan natin, makakalaban si Satan. Matatalo si Satan. Hindi natin kailangan sarilinin. Hindi natin kailangan pilitin. Kailangan nating isuko kay Lord. And actually, kung titingnan niyo ang Bible, isa lang sasabi ng Bible, tagumpay na lahat ng mananampalataya kay Satan. Pangalawa, ano kalaban natin? Si sanlibutan. Ayan, actually yan, minsan maraming mga mananampalataya or Kristiyano na dito nahihirapan pagdating dito sa sanlibutan. Kasi ano sabi ng 1 John chapter 2? Tira niyo po yung 1 John chapter 2. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sinabi ni John, o ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So simple lang sinabi dyan dito, kung mahal mo yung sanlibutan, hindi ka nagmamahal kay Lord. At ano ba yung nasa sanlibutan? Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, pagnanasa ng mata, lust of the eyes, and the pride of life. Pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. And makikita natin yan, yung mga bagay na yan. Kasi yan din yung mga bagay na ginamit ni Satan para tuksoin si Jesus. Sa Matthew chapter 4, di ba, yung tinapay, yung yung karangalan, yung mga kaharian, yun yung ginamit ni Satan para tuksoin si Jesus eh. And minsan tayong mga Christian, dyan din tayo nahuhulog eh.
Kasi bakit? Sobrang busy natin sa mga bagay na makasanlibutan, nakakalimutan na natin yung pag-ibig ng Diyos. Di ba kaya sabi ko kanina, ano yung response natin kay Lord doon sa pag-ibig niya? Di ba kasi sabi rin, hindi natin pwedeng mahalin si Lord, tapos mahal mo yung sanlibutan. Sabi nga ng Bible, hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi mo pwedeng maging Panginoon ang Diyos at the same time pera. Now, talking about money, hindi naman po tayo galit sa pera. Okay? So hindi naman sinasabi kasi ng Bible na masama ang pera. Anong sabi ng Bible? Anong masama? Di ba? Love of money. Yung pag-ibig sa pera. Kasi bakit? Yun yung nagbibigay ng greed, ng kasakiman sa mga tao. Kasi bakit? Yung pera, kailangan, mahalaga yun. Kailangan natin, lalo na sa panahon natin, sa mga gawain natin. Actually, minsan nga nakakalungkot kasi sa ibang church, parang nami-misconceptualize yung pera or minsan yung prosperity gospel. Diba? Sasabi doon, pag nagbigay ka sa Lord, diba? Pag nagbigay ka sa Diyos, i-bless ka. So hindi tayo ganun. Kaya di ba lagi namin dinidiin sa inyo pagka-giving, offering, kung ano yung bukal sa puso nyo, kung ano yung willing kayong ibigay. Hindi natin kailangan pilitin yung tao para magbigay. Kasi alam niyo po kung bakit. Kung talagang mahal natin si Lord, yung pagbibigay, kusa sa atin. Di ba? Parang nung Valentine's, nung nagbigay ka ng chocolate, magkano chocolate doon? Yeah. Hanap ka na yung sa Alphamart, napakamahal ng chocolate nila. Sorry, nag-mention tali ako ng tindahan. Pero kasi 'di ba ganun pagka mahal mo yung isang tao, ano yung ginagawa mo? Nagbibigay ka. And same din kay Lord. Willing tayong magbigay ng time, effort, finances. 'Di ba? Kahit maganda puyat ka, kahit maghintay ka ng matagal, nagagawa natin. And dito kasi, balikan ko lang 'to. Minsan ito yung nagiging deception sa atin ni Satan, yung mga bagay na pang makasanlibutan. Ano 'yon? Minsan school, minsan projects, minsan career, minsan mga bagay na gusto natin. Masama bang magtrabaho? Hindi. Masama bang mag-aral ng mabuti? Hindi. Pero paano kung yung mga bagay na yon, nakakain na tayo at hindi na tayo nagkakaroon ng time kay Lord? Paano kung yung mga bagay na yun na lang pinagpupukusan natin, wala na tayong time sa Panginoon? But yun yung gusto kong makita nyo. Paano kayo nag-respond sa pag-ibig ng Diyos? Sinasabi natin mahal natin si Lord pero wala tayong oras. Sinasabi natin na mahal natin si Lord pero hindi natin minamahal yung kapatid natin. Paano? Kaya sabi ni John dito, paano mo nasasabi na mahal mo ang Lord? Kung wala ka naman palang pakikisa sa Kanya, wala kang fellowship sa Kanya, wala kang time para sa Kanya. Di ba, minsan nga, wag ka nang dagdagan, baka sumobra na. Pero sabi dito sa 1 chapter 5, sa verse 4, di ba sabi rito, sa verse 2 pala, sorry. Verse 2, Chapter 2, verse 2, 17. Mawawala ang nasa sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Gusto ko pong maintindihan nyo rin yun, na lahat ng bagay sa mundo na to mawawala. Lahat ng bagay sa mundo na to maglalaho, lahat ng bagay sa mundo na to lilipas. And minsan nakakalungkot, di ba, nagpo-pursue tayo ng career, ng money, nagpo-pursue tayo ng mga bagay na pang makasanlibutan. In reality, hindi naman natin madadala yun sa langit. Yung career mo ba, madadala natin sa langit? Pag pumasok ka ba sa langit, welcome ka with PhD, masteral, o ano pa ba yung bachelor's na natapos mo? Di ba hindi naman? Pag pumasok tayo sa langit, ano tatanong sa atin? Ano yung huhusgahan sa atin ng Diyos? Yung mga ginawa natin. Kilala mo ba talaga si Lord? Talaga bang anak ka ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, anong sinasabi ng Bible? Andito. And may kita natin, kaya mahalaga rin makita natin, itest natin yung sarili natin. Talaga bang mahal ko si Lord? Talaga bang anak na ako ng Diyos? O baka hanggang ngayon may mga bagay pa rin na nahihirapan ako sa sarili ko. And ang totoo po niyan, magagawa natin magbago. Hindi sa sarili natin, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na ano sabi ni Warren Wiersbe dito sa chapter 2 na yan? Sabi niya rito, the world appeals, kapag pinaniwalaan natin yung lies ng mundo, dahil kailangan i-pursue mo yung flesh, yung eyes, yung pride of life. Ano daw? Sabi nito, the world appeals to a Christian through the lust of the flesh, eyes, and the pride of life. And once the world takes over in one of these areas, a Christian will soon realize it. Kung talaga nanampalataya kayo sa Diyos, malalaman mo na, ito na pala yung nagiging sitwasyon ko. Yun nga lang, ang mahirap, hindi na tayo kagad makakawala. Kasi bakit? Nakakain na tayo ng sistema ng mundo. And next, ano pa sabi dyan? Sabi dyan, he will lose his enjoyment of the Father's love and his desire to do the Father's will. Kaya maganda check natin, nag-enjoy pa ba ako na ginagawa ko yung mga bagay para sa Diyos?
Nag-enjoy pa ba ako na may time ako sa Bible, nagbabasa ako ng Bible, nananalangin, na-enjoy ko pa ba yung ginagawa ko para kay Lord? Or parang hindi na? Parang ano sabi ron, the Bible will become a boring and prayer will be difficult. Sure. Kumbaga parang ano na lang, gawaing bahay na lang. Kailangan kong gawin kasi pag hindi ko ginawa, ano mangyayari? Pagalitan ako ng nanay ko. Diba? Manenerma na naman. Magsasabi na naman ng ano. And nasabi rito ni Warren Wiersbe, pag tinuloy po natin, even Christian fellowship may seem empty and disappointing. Kumbaga parang madi-disappoint ka na, nakaka-disappoint naman sa church, nakaka-disappoint naman dito sa sa kapatid na to. And sabi rito, pag tinuloy natin, it is not that there is something wrong with others. So hindi daw dahil hindi daw dahil may mali daw sa katabi mo. Tanong mo katabi mo na ulit. Hindi dahil mali yan, asan daw yung mali What's wrong in the Christian's worldly heart? So kumbaga, kaya pag kinain tayo ng mundo, ng sistema ng mundo, hindi dahil sa may mali sa paligid natin, may mali sa mga nangyayari. Ang nagkakaroon ng pagkakamali sa puso natin. Kasi meron tayong gustong bagay na ma-achieve. Hindi na natin na-enjoy yung mga ginagawa natin sa church. Hindi na natin na-enjoy yung paglilingkod natin kay Lord. Hindi na natin na-enjoy yung Bible time natin, prayer time natin. Diba? Sa mga matatagal po, tanong ko po sa inyo, kamusta yung prayer life nyo? Kamusta yung Bible reading nyo? Na-enjoy nyo ba? Na-excite pa ba kayo pag magbabasa kayo ng Bible? Baka katulad kayo, nagkakram na lang tayo minsan. Kailangan lang natin gawin kasi pag nakita ni kuya ni ate na wala akong devotion, wala akong Bible, baka mapagalitan ako, nakakahiya naman. Hindi Gusto ko po, wag po kayo mahiya sa amin Mahiya po kayo kay Lord. Makita niyo po na yung ginagawa natin na Bible reading, prayer time, pag-attend sa gawain, ginagawa niyo po para sa Panginoon, hindi sa amin. Kasi kung gagawin niyo po para lang sa amin yun, ano pong mapapala natin? Di ba? Kumbaga parang dun, yun din Hindi rin natin napagtagumpayan yung sanlibutan. And ano yung huling S? Si sarili. Sabihin niyo nga po, si sarili. And yan yung isa sa kalaban natin. And this leads us dun sa point 3. God's love purify us. Kung yung una, yung pag-ibig ng Diyos ipinadama sa atin, ano yung response natin? Diba? Ang response natin, may nababago sa atin. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, binabago tayo. And pag binalikan natin itong verse 3, sabi ron, yung pag-ibig ng Diyos, nagpipurify sa atin, naglilinis sa atin. Kasi sabi ng verse 3, kaya't ang sino mang may gantong pag-asa kay Kristo, nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Kumbaga, hindi natin hinahayaan na, yes, maganda na bago ka, umattend ka ng church, naglilingkod ka kay Lord, maganda yun. Pero sabi doon, hindi lang doon natatapos. Yung buhay natin, patuloy siyang nililinis. Patuloy tayo nagpapalinis sa Panginoon. And hindi siya doon natatapos na ma-attend tayo, okay na. Nagbabasa ka ng Bible, okay na. Hindi, kasi yung battle sa sarili natin, patuloy yun. Yung paglaban natin, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero hindi naman natin kailangan totally labanan talaga Ang kailangan lang natin, alam niyo po kung mag-response tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yun lang, hindi natin kailangan pilitin. Although yes, may discipline, kailangan nyo disiplinahin yung mga sarili nyo. Pero bakit ka magdidisiplina? Bakit mo kailangan disiplinahin yung sarili mo basa ng Bible? Kasi mahal ko yung gagawin ko. Kasi mahal ko kung sino yung nagpapagawa nito. Kumbaga, yun yung daw maging bottom line natin. Ngayong pag-ibig ng Diyos, maintindihan natin na wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Di ba kanina nga, kinakanta pa natin Di ba? It's your love, ang sabi ng chorus, your love never given up on me. Yeah. Di ba? Mga ganun Pero gusto ko pong maintindihan niyo ma-realize ko talaga na ano ba yung pag-ibig ng Diyos and paano ako nag-response dito? Paano ako nagpapatuloy dito? Yun yung makita natin na kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, sinisikap natin na maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng 1 John chapter 3, doon sa passage pa rin natin, sa verse 9 to 10, sabi rito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Minsan may tinanong ako, kapatira, sabi ko, ang Kristiyano ba possible mahulog siya sa kasalanan? Possible ba na minsan makapambabae pa siya, makapanigarilyo pa siya, makainom pa siya ng alak, magpakalasing pa siya hanggang sa tumawag siya ng uwak? Possible ba? Di ba? Minsan tricky Possible. Possible na mahulog siya, possible na makagawa pa rin siya ng kasalanan
magkasala. Pero alam niyo po, yung isang tunay na Kristiyano, hindi siya pwedeng mamuhay sa kasalanan. Ulitin ko possible na isang Kristiyano mahulog sa kasalanan. Pero hindi siya pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Kasi magkaiba yun. Kapag binago ka ng Diyos, kapag nakakilala ka na kay Lord, nakikita mo yung sarili mo na isang makasalanan sa Kanya. And yung kasalanan na yun, sinisikap mo na iwasan. Sinisikap mo na hindi na ulitin, hindi na gawin. Kaya nga yung buhay ng isang Kristiyano, hindi dahil sa wala ka ng kasalanan. Yung kasalanan, unti-unti mong iniiwasan. And hindi talaga tayo magkakaroon ng perfection. Habang nandito tayo sa mundo, hindi ka na magkakasala. Hindi. Hindi siya totoo. Kasi minsan sa isip lang, magkakasala ka pa. Minsan sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka pa. Minsan sa ginagawa mo. Minsan yung emotion natin, di ba? Marami tayong minsan mga character, attitude na dinadala natin. And hindi natin may iwasan yun. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, kung talaga naiintindihan nyo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ang lagi nating response, Lord, alam kong mahal mo ko. And therefore, sino yung takbuhan natin? Si Lord. Kaya nga sabi ng Romans 8:1, there is now no condemnation. Wala nang hatol yung mga nakipag-isa na kay Kristo. Kasi bakit? Kasi alam nila na yung kasalanan nila, pinatawad na. And hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo magbago. Ang kailangan mo lang sumunod sa Panginoon. Kailangan lang natin maging obedient. And dito, sinabi rito, ng isang nakakilala sa Diyos, ang isang anak na Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan, ni nakakagawa man ng kasalanan. At sabi sa verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. At kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Actually, sinabi pa nga sa verse 20 ng chapter 4, di ba? Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin iniibig yung ating kapatid. Paano mo masasabi na mahal mo talaga ang Diyos kung yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal? Ang Diyos, hindi naman natin nakikita. So, paano natin may papadama yung pag-ibig natin? Sa pamamagitan ng kapatiran natin. Sa pamamagitan ng kapatid mo sa Panginoon. Titigan mo yung katabi mo na yan. Sa pamamagitan yan, may papadama mo yung pag-ibig ng Diyos. Paano? I-encourage mo siya pumunta ng church, sumama sa mga gawain, ano pa? Panagkamali siya, patawarin mo. Nagkasala siya sa'yo, tanggapin mo. And sa ganong way natin may papadama yung pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Ganon din tayo inibig ng Diyos eh. Sa US daw, meron silang tinatawag dito na may mga experts sila na nagche-check ng mga pera. Kasi di ba, minsan uso yun yung kumakalat yung mga peking pera, kahit sa bansa natin eh. Ano yung naging solution ng government nila? Sila ng mga expert na dun sa pera para ma-check yung mga counterfeit, yung mga peke eh. Ngayon, paano daw yung ginawa nila? Simple lang yung totoong pera, pinag-aralan nila, tiningnan nila, ano ba yung pakiramdam ng ito, pagka nahawakan mo, ito totoong pera to. Pagka yung itsura ng totoong pera, ito. Kumbaga kaya, doon, pag yung mga expert doon na yun, pag pinakita mo sa kanila yung totoong pera, tingin pa lang, hawak pa lang, alam na nila, totoo. Pagka binigyan mo sila ng peke, tingin pa lang, hawak pa lang, alam na nila kung peke. Now, kung titingnan nyo rito sa Bible, hindi binigyan ni John na sabi niya, ito yung anak ng Diyos, ito yung anak ng dyablo. Kasi ito yung mga listahan ng mga kailangan nilang gawin. Ito hindi to anak ng Diyos, ito yung anak to ng dyablo. Ito, hindi ganun eh. Alam niyo kung ano ginawa ni John? Simple lang, nilista niya lahat ng karakteristik ng isang tao na talagang anak ng Diyos. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, umiibig sa kanyang kapwa. Ano pa? Kasi bakit? Kasi doon natin makikita kung talagang mahal mo ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kaya mong ibigin yung kapwa, kaya mong ibigin yung katabi mo, kaya mong ibigin yung mga tao na hindi ka ibig-ibig. E paano natin malalaman yung counterfeit, yung mga hindi anak ng Diyos, kung hindi nila nagagawa itong mga bagay na to? Kung walang nababago sa kanila, kung walang pagsisikap na magawa ko ng kalooban ng Diyos. And hindi po tayo progressive, yung halimbawa, ito, may nabago sa buhay niya. Kristiyano na talaga to. Totoo talaga na ng palataya na to. Hindi kasi may mga struggles pa rin tayo eh. May mga indwelling sin pa rin sa puso natin. Minsan may mga kasalanan pa na later on lang sa buhay natin bilang mananampalataya, doon lang natin makikita. And minsan may mga kasalanan na di talaga siya umaalis. Naalala niyo si Paul, sabi niya, di ba, meron siyang thorn in the flesh. Ano yung thorn in the flesh niya na yun? Di ba, 3 times siyang pinag-pray kay Lord, hindi inalis ng Lord. Bakit? Kasi para yung grace ng Lord manatili sa Kanya. And minsan may mga ganun tayo. Pero hindi ko sinasabi na baka masyado nating
nami-misconceptualize yung Bible na, ay, okay lang pala. Sige, paminsan-minsan man-checks pa rin ako. Siguro mga once a year lang, mga ganun. Siguro minsan pa rin ako, magbibisyo pa rin ako. Mga once a year lang, hindi ganun. Yung mga ganung bagay, talagang inaalis na natin sa buhay natin. Yes, may time na matatempt ka. Yes, may time na gusto mong itry. Pero kung talagang binago ka na ng Diyos, hindi yun. Kasi alam niyo kung anong i-deal sa atin ng Lord. Yung pinaka-heart ng problem Yung problema ng mga puso natin And doon natin makikita kung talagang binabago tayo ng Diyos. And sabi nga ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ano sabi rito? Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin na natin sa ating mga sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Diba? Kaya ngayong mga tunay na anak ng Diyos, nagsisikap sila na mabigyan ng kaluguran yung Diyos. Nagsisikap sila na ibigin ang Diyos sa paraan na nakakapagbigay ng glory sa Kanya. And sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, ano sabi rito? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Pag binalikan niyo yung mga passage sa taas nito, ano yung nag-encourage sa atin na magawa to? Yung pag-ibig natin sa Diyos pa rin. So, di ba nakikita nyo, hindi siya matatapos lang na, sige Lord, mahal kita. Basta Lord, I love you, pero hindi ako susunod sa'yo. Hindi Pag mahal mo ang Diyos, matik yun. Kasi ang unang binabago sa atin ng Diyos, alam niyo kung ano, yung puso natin, yung desire natin. Kaya yung desire, yung desire na yun? Desire na mas makilala pa siya, desire na mabigyan siya ng karangalan, desire na sumunod sa kanyang kalooban. Yun yung isa sa binibigay sa atin ng Diyos. Kaya yung kasalanan, nagagawa natin siyang iwasan, takbuhan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, di ba sabi ron, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na. Sa Greek word, ang ginamit doon sa new creation, metamorphosis. Alam mo yung metamorphosis? Yun yung parang sa paru-paro. Nakita na ba kayo ng paru-paro? O mamaya, pag di kayo nakita, hanap tayo sa labas. Ito na yung paru-paro. Di ba, saan siya nagsisimula? Di ba sa uod, sa caterpillar, English na lang caterpillar. Tapos magiging cocoon siya. Tapos after nun, later on, ilang araw, magiging butterfly. And ganun yung ginamit na word ng pagbabago. Ibig sabihin, meron talagang changes. Yung changes na yun, kitang-kita sa buhay natin. Actually, sabi pa nga ng 1 Peter chapter 4, di ba? Sabi doon ni Pedro, nagtataka nga yung mga tao noon Kasi bakit? Hindi na kayo katulad hindi nyo na ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Kaya may kita natin, meron talagang pagbabago. Di ba? Meron talagang changes. Tignan mo yung katabi mo na yan. Ano na kaya yung mga bagay na nabago dyan mula nung nakakilala kay Lord yan? Kasi yun yung pinakamahalaga Kaya dito po, bilang conclusion na lang natin, tanong ko na lang po sa inyo, at tanongin nyo rin po sa sarili ninyo, kailan nyo ba mas nararamdaman yung pag-ibig? Kailan mas sweet yung pag-ibig? Sa palagay nyo po kailan? Di ba pag pinapadama, pagka nararamdaman, paano mo nararamdaman na mahal ka ng asawa mo? Pag pinaparamdam niya na mahal ka niya, di ba? Pinaglalaba ka, pinagsasaing ka, pinagluluto ka. Kayo sa inyo po sa mga youth, paano nyo nasasabi na mahal talaga kayo ng mga partners nyo, mga jowa nyo? Pag Valentine's lang ba? Yung binigyan ka lang ng one-time na regalo, na flowers, chocolate, tapos the rest of the year, magkaaway na ulit kayo. Diba? Minsan ganun Kailan natin mas nararamdaman yung pagmamahal? Di ba pag pinapadama? And ganun din ang Diyos sa atin Kailan niya pinadama yung pag-ibig niya sa atin? Nang mamatay si Kristo para sa atin. And ang tanong ko na lang po doon, ano yung response niyo sa pag-ibig ng Diyos? Nasa inyo po yun. Kaya po tayong lahat ay tumayo. And yung iiwan ko pong tanong sa inyo, isipin niyo ng maigi, paano kayo nag-response sa pag-ibig ng Lord? Ano yung pwede kong gawin para ipadama yung pag-ibig ko kay Lord? Siguro magandang challenge po sa atin yan Ano yung pwede kong gawin para ma-practice, para ma-exercise ko yung pag-ibig ng Lord? Ano yung mga bagay na nabago sa akin? Ano na ba yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa para kay Lord? Kasi bakit? Kasi mahalaga na maging test natin sa sarili natin. Kung talaga bang kilala natin si Lord, minamahal natin si Lord. Or baka minsan meron pa rin tayong selfish
ambitious sa sarili natin, na gusto natin yung love nakasentro saan? Sa atin. Mahirap din po yun. Kasi bakit? Kasi baka hindi talaga natin nakilala si Lord in the first place. Kasi ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, alam niyo po kung ano, nagbibigay. Nagsasacrifice, ano pa, ginagawa lahat. And minsan, kahit sa tao lang, ganun din naman yung love natin eh. Pero yung pag-ibig kasi ng Diyos, mas iba. Yung pag-ibig ng Diyos, sacrificial, giving, even to the point na hindi nanghihingi ng kapalit. Di ba tayo nga minsan nanghihingi tayo, gusto natin ma-reciprocate eh. Yung love natin, yung effort natin, yung ginagawa natin. Ngayon, balik na rin naman natin. Paano niyo po pinapakita yung pag-ibig niyo sa Panginoon? Siguro yun po yung magandang challenge sa inyo. Paano ko mapapakita yung pag-ibig ko kay Lord? Paano ko mapaparamdam kay Lord na mahal talaga kita? Paano ko mag-grow dun sa relationship ko sa Kanya? Paano kaya? And maraming paraan. Magpatuloy ka sa church, maglingkod ka kay Lord. Maraming paraan eh. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Maraming paraan para gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pero nasa atin po kung kailan po natin yan gagawin. And kung meron tayong pagkukulang, hindi na talaga natin na-exercise. Ibigay natin kay Lord. And now, wag niyo naman pong isipin na parang, ano ba to si Kuya, nag-gaslight ba? Hindi ako nag-gaslight eh. Kasi bakit? Malinaw po na sinasabi ng Bible eh. Meron tayong indicator. Meron tayong pattern. Meron tayong babasahin. Ang kailangan lang po natin gawin. Tayo po yung at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat, Lord, sa mga salita niyo po na narinig namin. And Lord, patawad po. Sapagkat minsan, Lord, alam namin na mahal niyo po kami, iniibig niyo po kami, O Diyos. Lagi rin namin nababasa, Lord, na sa pag-ibig na aming Panginoong Hesus, binigay niya yung kanyang sarili para sa katubusan ng aming mga kasalanan. And Lord, minsan kulang din kami dun na hindi namin maipadama yung pag-ibig namin sa inyo kasi may mga bagay na humahadlang sa amin. Minsan pangarap, minsan mga bagay na pagmakasanlibutan. Minsan, Lord, even yung sarili namin, nahihirapan po kami sumunod sa inyo. And Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay na to. Dalangin ko, Diyos, na yung pag-ibig na naramdaman namin, Panginoon, yung pag-ibig na ipinadama niyo po sa amin, Panginoon, may pakita rin po namin, Lord, na mahal ka po namin. Hindi lang po namin naririnig every Sunday, sa mga Bible study, kundi, Lord, ilagay niyo po sa puso namin, Lord, yung desire na makilala ka. Ilagay niyo po yung desire sa puso namin na mabigyan ka po namin ng kaluguran. Ilagay niyo po sa puso namin, Lord, yung desire na maayos, Panginoon, na yung mabago yung buhay namin, manatili kami, Panginoon, magsikap kami na yung buhay namin maging malinis sa inyong harapan at magawa namin, Lord, yung kalooban niyo po. Lord, tulungan niyo po kami sa mga bagay na to. At kung meron man po kami mga pagkukulang sa bawat isa na naririto, dalangin namin, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung may mga di namin na ipapakita yung pag-ibig namin sa inyo, patawarin niyo po kami, O Diyos. Hindi namin napapakita yung pag-ibig namin, Lord, sa aming kapatid, sa Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And even, Lord, kahit sa mga kasama namin sa bahay, sa pamilya namin, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na yung pag-ibig na narinig namin, na naunawaan namin, naintindihan namin, Panginoon, maging encouragement sa amin, O Diyos, para mahalin din, Panginoon, yung mga tao sa paligid namin, Panginoon. And ngayon, Lord, sa mga salita na narinig namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas. Yung pag-ibig na to, Panginoon, hindi lang mag-contain sa mga puso namin, dito, Panginoon, sa church, kundi, Lord, ma-share din namin, Panginoon, sa mga tao na nasa paligid namin, sa mga family namin, sa mga tao, Panginoon, na nasa labas, sa kaklase, sa katrabaho, Panginoon, na hindi lang kami, Lord, yung nakakilala sa inyo, bagkus, Lord, pati yung mga tao na na-encounter namin, mabahagi na namin ng pag-ibig na naranasan at naramdaman namin, Panginoon, sa inyo. At dalangin namin, Lord, na tulungan niyo po kami sa mga bagay na to. At I pray, Lord, na palakasin patagin niyo po yung bawat isa. Kung meron man po sa amin dito, Lord, na nanghihina,
nahihirapan, Panginoon, na bumalik sa inyo. Dalangin ko, Lord, na palakasin niyo po sila. Patatagin niyo po sila, O Diyos. Kung meron po sa amin dito, Lord, na lalamig na, hindi na alam kung ano gagawin, Panginoon. Lord, yung pag-ibig niyo po yung yumakap sa buhay ng bawat isa. At ano man po mga pagkukulang namin, Panginoon, mga bagay na hindi namin nagagawa, Panginoon, Lord, isuko namin to sa inyo. At tulungan niyo po kami, Lord, na mamahal ka po namin. Hindi man katulad ng pagmamahal niyo pa sa amin, Panginoon, kundi, Lord, yung pag-ibig na naranasan namin, Panginoon, maipasa din namin, Panginoon, maipadama din namin po sa iba, katulad ng pagmamahal niyo po sa amin. Lord, salamat sa bawat isa na naririto. Salamat sa mga nakikinig ng inyong mga salita, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na palakasin, patatagin niyo po kami, O Diyos. Hindi po kami aalis sa lugar na to, O Diyos, nang walang natutunan, walang naiintindihan, Panginoon. At di po kami aalis, Lord, nang wala kaming gagawin sa mga buhay namin. Hindi, wala kaming i-apply, Lord. At ito, Lord, yung maipadama, yung pag-ibig niyo po, maging sa mga tao na nasa labas ng iglesia na to. Lord, maraming salamat sa araw na to. I-bless niyo po ang tahanan, pamilya ng bawat isa sa nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon. Ipagkaloob niyo po ito, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy ka namin pinupulit na salamatan sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw po ay tapat sa inyong mga salitaan. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa umaga na to. At patuloy kami nagpupulit nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.